Huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin. Magandang araw ng Sabado mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Paulino ng Nola, St. John Fisher, Obispo at St. Thomas More, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Walang makakapagsilbi sa dalawang amo. Siguradong kamumuhian ang isa at mamahalin naman ang isa pa, o magiging matapat sa una at mapapabayaan ang pangalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag mag-alala sa kakanin at iinumin para sa inyong buhay o sa idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, ni nag-iipon sa mga bodega. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang taas sa pagkabahala niya? At bakit kayo mababahala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa bukid. Sa pagtubo ng mga ito, hindi sila nagtatrabaho o humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kahit na si Solomon sa kanyang kayamanan ay hindi nakapagbihis gaya ng isa sa kanila. Kung ganito ang damit na ibinibigay ng Diyos sa mga damong nasa bukid, ngayon at susunugin bukas sa kalan, higit pa ang gagawin niya para sa inyo, mga taong kokonti ang paniniwala. Huwag na kayong mag-alala at magsabi, ano ang ating kakanin? Ano ang ating iinumin? O ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Kaya hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos at ibibigay rin sa inyo ang lahat ng ito. At huwag alalahanin ang bukas, sapagkat bahala ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang sariling hirap nito. Pagtitiwala sa Diyos. Naranasan ko ito bago maoperahan sa puso ang kapatid naming bunso. Maliban sa napasok siya sa tinatawag na St. Benefits Charity ng ospital kung saan siya operahan, malaking halaga pa rin ang dapat naming ipunin para sa operasyon bilang co-payer. Maraming salamat sa maraming tao na tumulong, pero hindi pa rin sapat ang naipon naming pera para sa mga pangangailangan. Isang anghel ang ipinadala ng Diyos, bunga ng panalangin. Sa pamamagitan niya ay marami ang nagbigay ng guarantee letters na naipasok sa ospital. Salamat sa lahat ng tumulong at sa mga guarantee letters. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan din ng kaakibat na sakripisyo, sipag at tiyaga. Ang pumila sa Malasakit Center mula madaling araw ay totoong sakripisyo. Subalit naging malaking tulong ito sa akin dahil naranasan ko ang hirap na dinaranas ng mga taong nakasabay ko. Manalig tayo. Magtiwala tayo na diringgin ang ating mga dasal ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapanalig, ang ibon sa himpapawid ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Ang mga bulaklak sa lupa na maringal ang kagandahan ay hindi pinababayaan ng Diyos. Tayo pa kaya mga itinuring niya mga anak? Mga kapanalig, ugaliin nating unahin ang para sa Diyos at totoo na lahat ng bagay ay susunod na. Sabi nga sa pagbasa, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo
na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.